kahapon na bumisita dito si Onyx PH Gem. Ay, oo nga pala. Dating Onyx Arsenals. Oo, nakita ko, in-interview siya nila Odin kasama si Papa Kulas. Oo. Oo, napaganda. At kita natin yung naging character development na rin ng mga players talagang made-develop dito sa ating tournament. Again, this is game number 2. We have TNC Z4 laban sa RSG Mista. Nakita natin kanina ang lakas at consistency ng TNC Z4. At ngayon mga RSG Mista, kailangan nilang matibay, kailangan nilang mas mag-Halloween na nga pala. Eto guys, pero dito sa ating laban, hindi to magiging Halloween dahil punong-puno to ng mga treats galing sa mga tricks ng ating mga players. This is game number 2. Ma-extend ba ng RSG Mista or TNC Z4 ang magpapatuloy para sa ating playoffs run? Ang ating mga analysts sa MDL pa ulit-ulit na sinasabi na MLBB is a momentum-based game. Titignan nga natin kung totoo ba yun. Will TNC Z4 use their momentum para makaangat sa playoffs, or will RSG Mista be mysteriously enough to bring them down? Ay, mga mysterious din kung merong player dito. Alam ba ni Bin at saka ni Micro? Parang alam. Ay. Alam nila. Alam. They have sensed it. Nakita na nila. Nanood to ng replay. They watch the replay. It's a blow. It's a blow. They watch the replay. Hindi pwedeng dumaan doon. Makikita mo yung movement na ganun. Ibig sabihin talagang pinag-aralan ng ating mga teams. So makikita natin ngayon na dalawa actually gusto ng TNC Z4 na mabilis sa kanilang movement. So may wilderness, meron ding agility. Dalawa lang para side ng RSG. Hindi na talagang tinitingnan natin kasi momentum, kailangan mo mabilis as much as possible. Mabilis din ang rotation ng TNC Z4. But for RSG, Mesta, ano kasi ako sa Grak Fan ako ng Grak. Yung vision, anti-crowd control, kaya mo pa mag-zone. Tapos maunat ka. Yun yung kaya masaya mag-Grak specifically yung passive niya. Pagkatabi niya yung pader, tapos nag-charge siya ng power of nature. Diba? Hindi nasisisi. Kaya pag kupra ako, may kalaban akong ganyan, ayokong mag-kupra. Parang, okay, lulusot ka lang. Ito yung mga sinasabi na, sige lang, puyat lang hanggang lumusot sa pader. Di ba may mga ganong Pero wag niyong gagawin yun, guys. Siyempre, ano tayo dito? Responsible gamers. Yes, responsible gamers. And the very first turtle has now respawned. And glimpses of game number 1. TNC Z4 pa rin ang may hawak ng good graphs on this very first turtle. Naku, hindi pa level 4 si Xnova. Ito, konti pa lang. Pwedeng biglang kumaldag. Pero yung Dragon, nandun na nga din. Petrify play ang ganda. Oy! Si Dre Schofield pa nga makakakuha ng unang turtle. At nakadalawa pa sila doon. Make it 3 dahil babagsak si Yusuke. Grabe naman na nakikita natin. Tatlo nga at buhay pa si Vayne at magkakaroon pa nga ng double kill. Kaya naman 2-0-1 na agad si Kuya Vayne. Kaya naman pala Arlot ang kanilang kinuha dahil mas magiging mabilis din ang kanilang damage na pwedeng bigay para dito sa TNC Z4. Parang same story ingan itong game number 1 after ng first turtle. Lumobo din ng 1K yung lead. Pero ngayon, sa side ng RSG naman nangyari. At kung napanood nyo yung laro talaga ng RSG Mista or even yung playoffs kahapon, nakakatakot to kasi medyo nagiging comfortable na ang RSG Mista. Nag-start pa lang to when they drafted their unconventional picks ngayon. Pero si Yusuke, nahanap nga dito si Xnova. Pero Grak yan Oo, Grak yan Matigas ang isang Grak, guys. Kailangan dito pag gusto mo siyang lumabot, ikaw yung mauuna talaga pagdating doon sa level. Pero hindi, level 5 kasi dito si Xnova. Ito na yung pala yung sinasabi mo na very lawak ng variation para kay Xnova. Makunat pa rin. Poke lang. Yung gusto mo sana mag-agre pero na-realize mo, teka parang hindi kaya i-burst. Parang poke lang muna din talaga yung kailangan nating gawin. Parang pag nagagalit kasi napak mo yung pader, tapos ouch. Pero kailangan mo panindigan. Oo. Nasa pack mo na Nasa pack mo na. Yun yung kailangan iwasan ng TNC Z4. Tama. Yung mag-burst sila ng hero na hindi pa nila kayang i-burst. Oo, huwag kayo mag-commit sa hindi nyo kayang gawin ngayon. Tama. Oo. Parang iba yun Hindi, applicable naman kahit saan. Pero wait lang, Xnova. Xnova ngayon dito. Napa-wild charge para lang makatakas doon. 1 resource expended for RSG and in 13 seconds, lalabas na ang second turtle. Kanina nakuha to ni Dre Schofield. At ngayon magbabalak ang TNC Z4 na to settle the score with a turtle of their own. May kita natin na pinauwi saglit si Xnova pero aabot pa rin naman dito sa may turtle objective. Magsuspawn na at magkakaroon ng zone out doon sa may top lane. Nakapwesto mga players. Kanina na dumaan lang si Kuya Nasty Wayne. Or si Dre Schofield. Kay Nasty Wayne, tapos naagaw niya yung turtle. Ganun ba ulit ang magiging storya? Pero Dragon,
Ganun na nga nangyari nung unang turtle. Nilabas na nga ang Dragon at gusto nila isolat Super MJ. Hindi na nga nag-contest ang RSG Mista doon. So TNCC4, they have their own turtle and they want to transition ngayon to taking down objectives. Sinadya din kasi nakita natin or parang it's really part of the plan ng RSG Mista na hindi na i-contest kasi kumukuha lang din ng mga buff kanina si Dre Scofield. Sa double laning may kita natin ngayon para kay Kuro. Pinapabilis muna nila ngayon yung Claude farm nga. Para later on, biglang may bubulaga na Blazing Duet sa kanila. Pero may kita natin na meron na Clock of Destiny para kay Super MJ. So, ako nasasaktan ako sa Faramis, lalo na yung Ghost Bursters pag tumatalbog. Ngayon lang ako nakakita ng nasaktan sa multo at si Faramis yun. Pero kung titignan mo si Yusuke, kanina ang ganda ng performance niya with the Edith. Pero, Minotaur pala siya kanina. Pero Minotaur. kanina, kung mapapansin mo, 2 beses siya nag-try mag-onward kay Xnobay. Pero with the passive ng Grak, hindi natutuloy. Sa timing talaga no, pero top lane. Uy, ang ganda ng Petrify play! Doon! Wow! That's 2 members down. I know that's 1 member down. Dre Scofield is down. Gusto nila kunin ngayon si Vayne. Makakatakas pa kaya? Pero hindi. Double kill na para kay Micro. Talaga namang minicro niya ang 2 miyembro ng RSG. TNCC4, tahimik lang kanina. Meron pa rin silang sariling play. At maganda yun dahil medyo napantay na nila ang laban. So, konti na lang kalabangan dito ng RSG Mista at makakasira pa nga ng Torre. And speak of laning, wow, malaki yung goal difference. So, dahil na rin yun dahil sa nakakapag-double laning. Si Kuro, di ba? Kita natin Blazing Duet kanina para lang sa may middle lane. Kaya naman in terms of items, meron siyang Demon Hunter Sword. Well, magkaiba din naman talaga ang pinaka-path ng Claude at ng 1-1 in terms of prioritization of the items. So mamaya pa talaga magkakatapatan yan. At middle lane talaga yata yung meet-up place. Wall charge ginamit na nga dito si Yusuke ang gustong kunin. And now Netherrealm ginamit na. Yusuke's gonna fall down. Nakalipad doon si 1-6 pero kulang pa nga ang damage. And now Nasty Wayne may hila nga niya doon. Super MJ is gonna fall down pero with the passive, buhay na naman siya. Makakaabot pa kaya 1-6 nakaka-free hit dito on to Vin. Makakatakas nga ba? Makakatakas daw. Nakatakas pa rin si Vin. Makakatakas ba yung turtle sa kamay ni Dre? Hindi. Hindi na niya natakas yung turtle dahil sa secure yan ng TNCC4. Pero interestingly enough, 629 pa rin. Akala mga dito ng RSG Mista middle lane. Pwede pa nilang kuhanin. Isipin mo yung TNCC4 nakakuha ng turtle pero sila ngayon, si RSG Mista ngayon nakakuha ng objective. Micro nanganganib ang buhay dito. At papatayin na nga siya ni 1-6. Yusuke wants to go for counter-engage dahil nandun naman siya sa Torre pero RSG Mista mag-disengage lang naman. Nagkakapalitan ng mga plays. Parang meron tayong mga mirror na sinasabi pero ang difference lang para dito sa RSG Mista, force nila ngayon yung middle lane. Nakasira din sila ng Torre sa may top lane and even for TNCC4, ganon din ang nangyayari as Kuro will destroy that turret. So ano lang to, yung 600 na yan guys, ay 100 na lang pala yan. Sa mga mayayaman, hindi magmamatter yung 182. Pero pag sana all. Pero pag bumiyahe ka, tapos kumulang ka ng pera sa jeep o sa piso-piso, malaking factor yun. Mo yan. Oo. Tapos going back sa point ni Athena kanina, na give space para kay Kuro, prioritize Kuro. Talagang ginagawa ngayon yung TNCC4. Tignan mo, nakaunang mag-take down yung turret. Kaya naman medyo sumasakit na nga siya dito. Pero initiations coming in from both team. Sakto ang paglabag ng Netherrealm. Pero sakto rin naman ang ginagawa ngayon ni Micro. Now si Vayne medyo naiipit dito. At nakuha pa nga doon ni Yusuke. Pero hindi pa siya namamatay. Si Dre Scofield pa nga ang makakauna. That's gonna be a 3-4-3. Vin, Kuro, Dre Scofield 1-6, Super MJ na lang ang nandun. At na-triple kill pa nga si Dre Scofield ang moment na yun. But for TNCC4 talaga aggression ang kanilang ginagawa against the players of RSG Mista. So parang pagandahan na lang to kung sino mas aggressive. Speaking of aggression, grabe si Dre Scofield out of nowhere. Nakaisa, Vin's gonna fall down. Ang sakit pala talaga ng Nolan. May kita na natin ngayon at isa rin sa mga dahilan kung bakit ang dami nagulat sa kanyang appearance yesterday. Still, RSG Mista is at 400 gold lead. Pwede rin makasira na Torre sa may bottom lane. Parang mapipigilan ba? Naku, tower lock na para kay 1-6. Ay, napigilan! Oy! Napigilan dito! Si 1-6 nanganganib ang buhay. Grabe yung ginawa doon ni Yusuke. At napaatras nga ang mga Mista, TNCC4. With that play, parang sila ata yung may advantage when it comes to this very first Lord. Oo nga, sumakto pa. Wait lang. Ay, parang nakita ko na yun, parang deja vu. Wait lang, He watched the replay, pero ngayon, alam naman ng RSG Mista na kailangan na lang mag-back dahil si Micro nakapag-dragon na nga. Vayne, mapapatoon doon. Tutumba with the Astral Recall coming in from Vin. Pero parang ayaw nila mag-Lord. Gusto nila mag-go for the kill. Netherrealm, nagamit na nga din at na-even si Dre Scofield doon. Silenced out, pero nakaisa pa nga doon si Xnova.
1-4-1. Buhay pa ang dalawang jungler, so pwede tayo magka-Lord Dance. Nararamdaman na natin na nagkakagilan yung ating mga teams dahil nagpapalitan lang doon sa may middle lane. Magkakakitaan possibly dito sa may Lord, pero i-reset na lang muna at hindi sisimulan ng ating dalawang koponan. Kahit yung mid lane turret ay hindi pa rin bumibigay. At napakaganda ng ginawa ng TNC Zephyr, by the way, na nadepensahan pa nila yung torre doon sa may bottom lane. At ang kanila nakuha was 1-6. Even Trace Covel is playing immensely for this game. Lord take. Grabe yung pinapakita ngayon ng dalawang koponan, pero RSG Mista sa kanilang control with his Lord Fade. Ang ganda! Ang ganda ng pinapakita ngayon ng mga Mista! At nakuha pa nga yung Trace Cofield. Ang unang smart Lord! 1-6 nakakalipad ngayon. Micro ang kanyang target. Hindi naman niya maiisahan ba niya? Pero siguro out of nowhere! Nag-Wind of Nature dito si 1-6. One-on-one ng mga MM! Nakatakas pa nga si 1-6. Sinapol ni Super MG. Makatakas siguro. Grabe yung action ngayon! Action Jackson! Mala six-pack na abs ang pinapakita dito ng kalakasan ng ating dalawang players, Kuro and 1-6. Parang yung timing mo lang nung Wind of Nature. Pa nagkamali ka lang ng isa, may kita natin dito sa ating smart instant replay. Ayun o, gandang set. Meron kang final slash, tapos meron kang biglang pasok dito na wild charge kay Xnova. Ito, malupit yung palitan ng dalawang marksman natin. Sige, babalik dyan si Kuro. May Wind of Nature si 1-6. At kung nagkataon na tumagal, pwede pang na-hit ni Kuro si 1-6 nung moment na yon. Pero hindi, RSG Mista makakasecure ng Lord. Sila magiging aggressive ngayon, top lane dadaan. RSG Mista, ito na yung hinihintay nila. Yung draft nila na kung saan sila confident. The mysterious draft is doing wonders for them. Pero parang naipit nga ata dito si Vayne. That's one member down. Good pickup from TNC. Bulagang play. Wow! Ang ginawa dito ng TNC Zephyr. Sabi lang, teka lang, hindi pwede makasira pa ulit ng panibagong torre dito ang RSG Mista. But still, RSG Mista, 2.9k goal lead. Parang kailangan nilang gawin ngayon, linisin yung mga pwedeng kuhanin against TNC Zephyr. Pero kinagandahan kasi ingat sa dalawang kuponan natin, if ever na magkasagupaan, sasagot din naman. 1-6. Napaga ang Wind of Nature niya dito, kaya naman hindi makaka-overcommit ang RSG Mista. TNC C4, nag-initiate sila. Hindi nila nakuha yung kill, pero this time, alam nila, walang Wind of Nature, si 1-6. Si Nasty Wayne. Ang sakit! Bakit ganyan kasakit si Nolan? Grabe naman talaga, Dre Scofield. Parang mala Uncle Drew, Uncle Brick. Wow! Ang pinakita niya doon, hindi ako nagbabasketball, pero magaling magbasketball moves. Wow. Yung mga players natin dito. Saan nanggaling yung Uncle Drew? 14-12. Ang atin nakikita ngayon, Ingan, grabe ang pinapalibutan na sila ngayon ng mga players ng RSG Mista. Ay, Kuro, Blazing do it. On to 1-6. Alam niyang walang Wind of Nature to. Hindi naman niya hahabulin. Nice discipline from TNC, pero yung Wallace coming in from Vayne. At napakasakit na nga ng RSG Mista. Kuro, Nasty Wayne is down. Xnova, naiipit. Mapapabaliktad ba kaya nila? Parang oo ata dahil tutumba si Xnova. Double kill para dito kay Micro at kamutingan pa nga magkabay. Day! Naka-flicker out doon si Vayne, pero sabi ni Vayne, hindi ka makakatakas. Pero dahil sa ginawa mo, ikaw din ay tutumba. 2-4-2. The action is non-stop for game number 2. Grabe pinapakita para mala tic-tac-toe, XOXO lang. Meron makakakuha ng kill, meron din papalit. So RSG, Mista, and even TNC Zephyr, alam mo yun, parang yung sinasabi natin pagdating sa teamfight, okay, sige, mamamatay din siguro, kailangan may kapalit. Naging kapalit ng moment na yun was Vayne. At dahil dyan, pwede ulit sila makapwesto dito sa may Lord Objective. But still, RSG Mista, lamang sila ngayon sa turret push. Pagdating doon sa may top, pero TNC Zephyr, lamang naman sila doon sa turret push sa may middle lane. Talagang mirror no? Kung anong ginagawa mo, I can do it better. Kaya naman, bawian kung bawian. Alam mo yung mga moving boxing? Yung sa climax, nagsasapakan na hindi na sila nag-guard. Talagang sinapak mo, sasapakin kita, bahala na, sapakan tayo. Yun ang pinapakita nilang dalawa. At talagang walang aatras. Yan muna ang magiging moto. Walang aatras sa kahit anong laban na moto ngayon ng dalawang kuponan, TNC Zephyr na RSG Mista. Again, merong Gronk, pwede ma-reset anytime. For TNC Zephyr, kailangan lang gumawa ng ang sakit na ng mga paplaneta dito. Mga planet. Ni Kuya Vin. Sire-reset sana ngayon ni Xnova pero hindi na-reset. Tinutuloy ng TNC C4. Nilabas na nga ang Dragon at parang namataan kung nasaan si 1-6. Kaya naman nakakazone ng TNC C4 dito. Pero tignan mo, napakasakit na ng ginagawa ngayon ng TNC C4. Pero clutch Nether Realms at siguro mga tutumba. Pero makukuha ng TNC C4 ang unang... pangalawa pa yan o una? Unang Smart Lord. Pero si 1-6! Naku, si 1-6, Lumipad! Micro! Masakit! Tatlong nawala sa TNC Z4. RSG Mista,
butas ng Torre sa baba. Oo, nasa TNC ang Lord, pero TNC ang dehado ngayon. Parang hindi yata madedepensahan. Ingan, meron pa minion wave. Hindi, nagkaroon naman ng minion wave ngayon ng TNC Z4, pero pwede pa rin mag-aggressive ngayon ng RS Gyms. Sasalubungin nga na ng Lord. Sumakto pa doon sa may bottom lane. Pero hindi, didiretsuhin pa rin yata nila. Dire-diretso, 2 seconds, 1 seconds, lalabas na nga siguro RS Gyms na they have to go out, pero panalo pa rin sila sa clash na yon. Inhibitors turrets taken down, and the resources ng TNC Z4, isa-isa nilang ninanakaw. Walang tigil na paghinga para sa ating mga setters. Kita natin kanina yung pag-counterplay. Maganda pasok sana kay Micro nung dun sa may Lord. Pero sabi ni Xnova, okay, isang wild charge lang yan. Kailangan maging wild para maging mas maganda para sa kanila. Item build, full item na. Or actually, meron pang pantalon pala. Dito si 16. Pwede siya mag-build dito ng physical defense pa. Or yung iba nagbo-boots kapag gusto maging mas mabilis. Depende na lang doon sa may sitwasyon. And even all the other players of TNC Z4, meron pang Thunderbelt. Dito si Vayne. By the way, si Vayne, ang ganda ng mga final slashes niya. And even Kuro, maganda yung mga pasok niya sa mga Blazing Duet. Masasabi mo talagang pantay ang laban. Pero pagdating sa gold, RS Gymista, 6K gold lead. Grabe yung RS Gymista ngayon. Vayne, as you mentioned, ang ganda ng performance. Kahapon pa yan nag-Arlot at ganun ang resulta. Maganda, nanalo sila, pero ganun nga ba ang mangyayari ngayon? And Dre Schofield nila, pag nakuha niya kasi yung assassin niya, napaka-aggressive niya. Speaking of aggression, nauuna na naman ngayon si Dre Schofield. Ganun ng wild charge. Tutumba ngayon si Micro. Wala na silang pang-zone. Netherrealm, kinasa na nga rin. Kaya naman hindi maka-atake yung TNC4 dito, pero parang nababaliktad. Vayne tutumba. Micro tumumba rin naman. Kasama ni Yusuke. At naipit nga dito si 16. Hindi siya mapipitas doon, pero dalawang miyembro ng TNC ang nawala noon. Sobrang dami nangyari. May kita natin TNC Z4, dalawa nga namatay para sa kanila. At ang kinagandahan para dito sa RS Gymista, si Vayne lang ang nakuha. Meron silang minion wave dito sa may bottom lane. Meron malaki sa may middle lane. Pero TNC Z4, dedepensa pa rin at umabot na tayo ng late game. Actually, parang late game na pala. Yung mga damage nila, 16 minutes pala, pero napakadami na kasi na nang ginagawa nila. Napakasakit na ng dalawang kupunan to the point na kahit sinong mauna, nakakabawi pa rin yung inuunahan. Ganong kaganda at Action Jackson ang game number 2 natin ngayon. Pero in 20 seconds, maaaring maputol na ang game number 2 kasi that's gonna be a Luminous Lord na pwedeng makuha ng TNC or ng RSG. Oo nga pala, nung huling Lord na nakita natin, TNC nakakuha ng Lord. Pero RS Gymista, kamunti ka na rin matapos yung laban. Kung hindi nag-spawn yung Lord dun sa may bottom lane, swerte, possibly na natapos na talaga nila. So ngayon, papwesto na si Vayne. Nakapwesto din ng mga pwede pang gulat. Super MJ16 and even Xnova nakatago dun sa bush. Dre Schofield as well. Nag-conceal? Sino ba hahanapin nila sa limit? Parang siguro sakto yung BMI out. One initiation wasted for RS Gymista. At parang si Xnova pa nga ata yung mapupuruhan dito. Micro ginamit na nga doon ang Black Dragon form. 1-6 nakakapag free hit dito. Primal Wrath coming in from Yusuke. Xnova nakatapak siya. Buhay pa rin. Pero si Micro kinunan doon si 1-6. Pero parang RS Gymista ata makakuha ng Lord. Pero si Nasty Wayne pa rin. TNC Z4 talaga namang umaarangkada na. Dalawang miyembro na lang ang natitira at buhay pa ang 5 sa TNC 4. May kita na natin ngayon mga TikTok timers na ganaguha pa nga dito ng TNC Z4 yung Lord. Ang tanong, madedepensahan ba natitira dito Super MJ at si Xnova parang hindi na yata kaya dahil kompleto TNC. Super MJ tutumba na nga din ngayon. 3 seconds in, mabubuhay siya. Pero yung mga kasama niya, 20 seconds pa nga. Wild charge dito for Xnova para makadelay. Pero parang tutumba na nga din ang kanilang Torre. Ang ganda ng Torre coming in from Nasty Wayne. Pati inakap. It's gonna be a wipeout. And TNC, ilang segundo na lang at parang sila na ang mag-a-advance. Nako, ito makikita na natin. Tower lock na para sa kanila dito si 1-6. Nag-tower lock na nga dito siguro. And ladies and gentlemen, TNC will advance.